Hello! Good evening po sa ating lahat. Narito na po si Len para sa ating ika-166 day na ating share na devotion video. And today, nagulat po siguro kayo na nasa bagong background tayo. Ayan, tayo po ay bumaba na po sa ating amo dito sa Hong Kong. So, nag-i-stay po ako dito sa ating church sa Alive in Christ Hong Kong dito sa Wan Chai. Ayan, thank you po sa pamilya nila Pastora Joy Habon at nila Bro Lek at ng aking inaanak na siya Sean sa pag-accommodate at pag-aasikaso sa akin dito. So, I will be staying here for 14 days po if God's will, and hopefully and praying na hindi tayo nawalan ng pag-asa na makakakuha tayo ng panibagong amo para sa pag-i-stay natin at pagtatrabaho dito sa Hong Kong. Pero sabi nga, anumang panahon o anumang sitwasyon, tayo ay laging dapat nagpapasalamat sa ating Panginoon. So, bago po tayo magsimula na ating sharing ng devotion video, wag po natin kakalimutan ang magpasalamat sa ating Panginoon sa lahat ng ating mga napagtagumpayan ngayong buong araw. So let's all pray. Amin namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli, narito po kami Panginoon, nagpapasalamat, pinupuri at tinadakila ang inyong pangalan, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa buhay, kalakasan at hininga, Panginoon, na ipinagkaloob niyo sa amin, Panginoon. Salamat din po sa mga blessings, Panginoon, na alam namin, Panginoon, na hindi niyo kami pinababayaan at meron kayong magandang plano para sa bawat isa sa amin, Panginoon. At ngayon, dadako na naman po kaming muli, Panginoon, sa pagbulay-bulay ng inyong mga salita, Panginoon, na aming kinasasabikan, Panginoon, at aming nais na laging magawa, Panginoon, na namnamin ang inyong mga masusustansyang mga salita, Panginoon, na nagpapalakas ng aming spiritual na buhay, Panginoon. Kayo po nawa ang humipo sa puso, isip, at kaluluwa at espiritu ng bawat isa, Panginoon, lang sa gayon, Panginoon, ang aming mapapakinggan o mababasa, Panginoon, ay magbigay ng lakas at pagbabago para sa bawat isa sa amin, Panginoon, for us to be more like Christ-likeness or maging kagaya ng inyong anak na si Jesus, Panginoon. Gayun din, habang buhay po kami magpapasalamat sa inyong bugtong na anak na si Jesus, ang aming Panginoon, Panginoon, na Diyos at tagapagligtas ng aming buhay, Panginoon, na tinanggap kami, minahal, pinatawad at tinubos sa lahat ng aming mga kasalanan, Panginoon, sa kabila ng aming pagiging marumi at hindi karapat-dapat na umarap sa inyo, Panginoon. Sabi nga, Panginoon, na dahil sa aming pagiging irresponsible, Panginoon, ay kayo pa ang gumawa ng paraan para tubusin kami sa aming mga kasalanan, Panginoon. Kaya din, Panginoon, nagpapasalamat kami sa banal na Espiritu, Panginoon, na siyang lumulukob sa amin, Panginoon, upang ang aming magagawa, Panginoon, ay ang manatili, Panginoon, na matibay ang pananalig at relasyon sa inyo, Panginoon, anuman ang aming mga pagdaanan dito sa lupa, Panginoon. Sabi nga, normal lamang ang mga pagsubok, mga testing, Panginoon, mga pagdadaanan namin na masakit at mahirap, Panginoon. Pero kayo, Panginoon, na nagbibigay sa amin ng comfort. Kayo, Panginoon, nagbibigay sa amin ng lakas. Nang sa gayon, Panginoon, ay magawa namin ang mission na ipinagagawa niyo, Panginoon, that go therefore and make disciple of all nations. Ang inyo po namang glory at kalwalatian, Panginoon, ang makita ng mga tao, Panginoon, at hindi ang aming galing o karunungan, Panginoon, sapagkat hindi po kami makakatayo kung hindi dahil sa inyo, Panginoon. Kaya muli, binabalik po namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng bugtong na anak na si Jesus. Amen. So, ito po yung nakasulat sa Lucas 20:40. Ayan. At mula noon ay wala nang naglakas loob na magtanong sa kanya. Message, dahil nga walang nagwawagi sa mga masamang balak kay Jesus, sa pananalita ay wala na daw naglakas loob na magtanong sa kanya. Application, kapag ang mga tao ay naghahangad na maisakdal ang isang tao, lalo na si Jesus pa na bugtong na anak ng Diyos, ay wala silang mahanap. Dahil walang kagaya ni Jesus na walang bahid ng kasalanan. Kumbaga ay natameme sila kay Jesus dahil nga puro magaganda at may kabuluhan ang mga naisasagot nito sa mga tanong sa kanya. Kahit ano pa man ang iakusa sa atin ng kalaban o diablo ay hindi na siya magtatagumpay dahil matagal na siyang talunan. Hindi lang niya matanggap sa kanyang sarili na talo na siya, kaya humahanap siya ng magiging kakampi. Pero ang mga pinananahanan ng banal na Espiritu ay may lakas at kapangyarihan na gaya ng sa Panginoong Hesus. Kayang tapakan at talunin ang mga kaaway dahil anak na tayo ng Diyos.
Ang ating buhay at espiritu ay nasa pag-iingat na ng Diyos at hindi na maaari sa kaharian ng Diyos sina Satanas at ang kanyang mga kampon. Kaya nakasisiguro kang sa Diyos ay tagumpay ka. So, amen, 'di ba? So, yun na nga, 'di ba? Sa sobrang kagustuhan ng mga kampon ng kasamaan or ng mga pinapasok ng diablo na ipagkanulo or 'di ba na madulas or magkamali ang ating Panginoong Yesus sa mga isasagot sa kanilang mga mapanghamon na mga tanong. Subalit ito ay nasasagot ng ating Panginoong Yesus ng buong katapangan, ng buong katotohanan. At sa gayon, ayan, ang mga non-believers o mga hindi na naniniwala at sumasampalataya sa Kanya ay maniniwala na sa Kanya at sasampalataya, di ba? So, ganun ka grabe yung karunungan na kayang ibigay sa atin ng ating Panginoong Diyos, 'di ba? Yung kagaya sa sitwasyon natin, 'di ba? Ito, kung iisipin sa iba, mahirap na sitwasyon ang ating dinanas, pero meron pa rin tayong joy from the Lord, 'di ba? Na bumubukal sa ating puso na alam natin na kaya nangyari ang mga bagay na ito ay may mabuting dahilan ang ating Panginoon, 'di ba? So hindi lang ito para sa akin, pati rin sa aking mga dating naging amo. Ayan, syempre, I love them, I serve them with the best that I can. And sabi ko nga, yung paglilingkod natin ay hindi lang natin ginagawa to impress people, but we do it with love. And parang ginagawa natin to sa ating Panginoon Diyos sa bawat trabaho, negosyo, pag-aaral, di ba? Or kahit sa mga moments man that you were facing trials, you were facing tests, is makikita pa rin na naghahari sa iyo ang ating Panginoong Diyos dahil mananatili kang matibay, matatag at mananagumpay. Dahil ang ating Panginoong Yesus 2,000 years ago has win the victory. Ayan, kaya nga sinabi niya ang tetelestai, di ba? Ang lahat ng mga may utang ay bayad na sa kanilang mga utang na mula sa kasalanan. Ang lahat ng mga nakakulong ay malaya na, anuman ang mga nakapagpapabihag sa inyo na mga vices, mga bisyo, mga kung ano pa man, ayan. Kung ikaw man ay nakulong dahil may nagawa kang kasalanan, pinalaya na tayo ng ating Panginoong Yesus, di ba? At tayo ay beautifully done ng ating Panginoong Yesus na isang masterpiece. Kumbaga kung tayo ay clay, tayo ay nilikha ng Diyos na kanyang kawangis at habang tumatagal ay mas lalo pa tayong nagniningning. Ayan, sabi nga sa ating t-shirt, arise and shine, di ba? So bukas pa ako mag-a-arise, God's will, pag natulog na tayo ngayong gabi, di ba? So i-enjoy lang natin ang moment. Narito tayo sa ating bahay-sambahan at merong shelter din para sa kung sakaling mga na-terminate or na-finish contract or mga bisita na galing sa Pilipinas na kailangang magstay dito, 'di ba? So, kailangan makapag-communicate and set the appointment and schedule sa ating mga caretaker dito, which is the Habon family, diba? Yan. Salamat din po sa ating mga pastor na laging nandyan para tumulong at to the rescue. Kila Pastor Rodel Gabayan and Ate Beng Gabayan, kila Pastor Ronald De Jesus at kila Ate Lovely De Jesus and family, kila Pastor Grace at sa lahat po, ayan, kay Pastora Susan at sa lahat ng mga Alive in Christ family, ayan. Sabi nga, kahit ikaw ay magdaan sa pagsubok, mananatili kang laging masaya dahil ang banal na espiritu ay nasa atin, diba? At syempre, ang kalaban ay matagal ng talunan. Pero hinayaan niya na mangyari ang bagay na ito dahil merong purpose ang God. Sabi nga, sa iyong mga pagdadaanan na pagsubok or ang mga thorn in the flesh, na kagaya sa thorn in the flesh ni Paul, di ba? Na ipinagdasal niya sa Panginoon na tanggalin at mawala sa kanya. Pero sabi ng ating Panginoon na yan, yung kahinaan mo na yan, yung thorn in the flesh mo na yan ang gagamitin ko para maluwalhati at mas makilala ng maraming tao na kahit ano ang nagiging hadlang para maglingkod ka sa akin, pero gagamitin mo yan para mas maging mananagumpay ka at talunin ang gawa ng kaaway dahil hindi niya matanggap na siya ay talunan na, di ba? Ang demonyo ay hindi ako papayag na talunan ako. Kailangan meron ako mga magiging kakampi. Kailangan meron ako mga makukuha, di ba? Pero tayong mga tumanggap sa ating Panginoong Hesus bilang Diyos at tagapagligtas, isinasa pamuhay ang kanyang mga salita, ipinangangaral at walang makakapigil sa atin na ipahayag ang mabuting balita ng Diyos ng kaligtasan. Kailanman ay hindi niya magagapi, hindi niya makakanti, hindi niya matatalo dahil we are safe
we are entrusted at tayo ay tagalangit na. Tayo ay tagakarian ng ating Panginoong Diyos. At ang demonyo at ang kanyang mga kampon ay hindi pwedeng makapunta sa kaharian ng ating Panginoong Diyos. Tayo lamang na lubos na nagtitiwala, nagmamahal, tumanggap sa ating Panginoong Yesus bilang Diyos at tagapagligtas. And we know that we are living from glory to glory sa ating Panginoon, diba? At ang ating mga talento, mga kakayahan, karunungan, diba, ay ating ibinibigay, itinatalaga natin sa ating Panginoon. Whatever is our time, talent, and treasure that we give to the Lord, lahat ng ating ginagawa, our labor in the Lord is not in vain. Ang Diyos ang nakakakita, ang Diyos ang magbibigay sa atin ng greatest reward, which is our greatest reward is our Lord Jesus Christ, at ang mapabilang sa mga makakapunta sa kanyang kaharian at sasabihin ng ating Panginoon, well done, good and faithful servant. So, nawa po kayo may natutunan kayo sa ating sharing ng devotion video ngayon. Kailangan na rin po magpahinga na inyong lingkod dahil naging mala Amazona po ako ngayon. Nagbuhat ako ng 7 na mabibigat na stripe bag mula sa lugar ng agency namin hanggang dito sa aming shelter sa Church Chawanchay. So, makikita niyo pa rin naman po ko sa ating devotion para bukas. So, pagsusumikapan po natin na hindi pa rin mawawaglit at mawawala sa atin ang ating pagdidevotion because we dedicate ourselves to give and to honor the Lord through our devotion. So, mag-closing prayer na po tayong lahat. Amin namin Diyos na makapangyarihan, narito po kami, Panginoon. Nagpapasalamat, pinupuri at dinadakila kayo, Panginoon, sa inyong mayamang mga salita, Panginoon. Tunay nga na dahil kami ay inyong mga anak, Panginoon, walang magagawang magtatagumpay sa amin ang mga kaaway, Panginoon, sapagkat kami ay secured, Panginoon, sa inyong kaharian, Panginoon. We are secured in your hand, Panginoon, na iniingatan nyo kami at hindi nyo kami pababayaan, Panginoon. At alam namin na hindi nyo kami iniiwan, Panginoon. Kaya anumang gawin ng kaaway, Panginoon, they are already lost. They are already a loser, Panginoon, 2,000 years ago dahil sa tinapos na gawa na aming Panginoong Jesus na pagtubos sa aming kasalanan at mapagtagumpayan ang kinatatakutan ng lahat na kamatayan, Panginoon. Ano man ang pagdaanan namin, Panginoon, mananatili kaming masaya. The joy of the Lord is our strength, Panginoon. We can do all things through Christ who strengthened us, from Philippians 4:13, Panginoon. Kaya din, Panginoon, dinadalangin namin ang lahat ng mga dumadanas, Panginoon, ng mga problema sa pinansyal, Panginoon. Ito man ay sa utang, ito man ay sa trabaho, ito man ay sa negosyo, Panginoon. Mga nais bilhin na maipatayo ng mga churches, Panginoon. Nais na mabiling mga sasakyan na gagamitin, Panginoon, para sa paglalakbay sa iba't ibang mga lugar upang makapag-mission, Panginoon. O ito man, Panginoon, ay mga instrumento o mga gagamitin, Panginoon, para sa pagtatayo ng bahay-sambahan, Panginoon. We pray, Lord God, that you will provide, Panginoon, sa lahat ng mga pangailangan, Panginoon, that you have a great plan to all of us, Panginoon, just like what you said in Jeremiah 29:11, Panginoon, and our future, Panginoon, ay ang mapapunta sa inyong kaharian, Panginoon. Kaya kami ay magre-rejoice, Panginoon, dahil kayo ang aming Diyos na sinasamba at pinaglilingkuran. Gayun din, Panginoon, sino man na may mga sakit at karamdaman, Panginoon, na ito man ay physical, emotional, spiritual, Panginoon, we know, Lord God, that you will hear each and every one, Panginoon. May iba na mabilis, may iba na matatagalan, Panginoon. At kung ang talagang kapahingahan na ibibigay nyo sa bawat isa, Panginoon, ay ang lisanin na, Panginoon, ang mundong ito, Panginoon. Dalangin po namin na ibigay nyo po ang comfort para sa bawat isa, Panginoon, na mapagtagumpayan, Panginoon, kung ano man ang kalungkutan o pagdadalang hati, Panginoon, na mararanasan sa pagkawala ng mga mahal sa buhay, Panginoon. And we pray, Lord God, para sa pakikisalamuha namin sa aming kapwa, Panginoon, socially, Panginoon, that you will help us, Lord God, na ang aming bawat kapwa na makakausap, Panginoon, ay magiging pagpapala kami, Panginoon. Maakay namin sila patungo sa inyong kaharian, Panginoon, at mai-snatch namin sila sa tutokso sa kanila upang aagaw sa kanila ng kalaban, Panginoon, upang mapabilang sila sa mga mapapahamak at magdurusa ng habang buhay sa impyerno, Panginoon. Gayun din, Panginoon, we pray, Lord God, for the pastors, priests, Panginoon, missionaries, prophets, evangelists, Panginoon, at kahit mga ordinaryong tao, Panginoon, na nais magbahagi ng inyong mga buting balita, Panginoon, gaya ng inyong lingkod, Panginoon. We know, Lord God, that you will provide, Panginoon, sa mga transportasyon, Panginoon, ang
protection nyo at pag-iingat, Panginoon, ay ibibigay nyo sa bawat isa sa amin, Panginoon, at lahat ng mga pinansyal na mga pangangailangan, Panginoon, sa pagtatayo at paglalakbay sa iba't ibang panig ng mundo, Panginoon, kahit sa kasulok-sulukan pa ng mundo, Panginoon. We know, Lord God, that you will take care of every needs of each and every one of us, Panginoon. Gayun din, Panginoon, dinadalangin din po namin ang bawat mga bansa, Panginoon, na nawa ay magkaroon ng kapayapaan, pagpapatawaran, pagkakaisa, Panginoon, lalong higit simula sa pinakamataas na pinuno, presidente, prime minister, Panginoon, leader, Panginoon ng bansa, hanggang sa pinakamababang mga mamamayan, ang pamilya, Panginoon, that sa bawat pamilya, Panginoon, ay magkakaroon ng discipleship, magkakaroon ng Bible study, Panginoon, at magtutulungan ang bawat isa, Panginoon, upang ang bawat miyembro, Panginoon, ay maging kagamit-gamit para sa pagpapalaganap ng inyong mabuting balita, Panginoon, sapagkat iyan ang kinalulugdan ninyo, Panginoon, na kagaya sa sinabi sa inyong salita, Panginoon, na as per me and my house, we will serve the Lord, Panginoon. Kaya patuloy at mananatili kami, Panginoon, na naglilingkod sa inyo, kasama ang aming mga pamilya, Panginoon, upang itaas, idakila, Panginoon, ang inyong pangalan, Panginoon, at lahat ng mga lugar, Panginoon, sa bawat bansa, sa bawat bayan, sa bawat barangay, Panginoon, kahit nasa ibang planeta pa sila, Panginoon, o mga kasulok-sulukan ng mundo, Panginoon, ay maaabot upang mabahagi na ng inyong mabuting balita at ebanghelyo, Panginoon. Help us, Lord God. Give us the boldness, give us the courage, Panginoon, nang sa gayon, Panginoon, ay maabot namin sila kahit ang aming mga social media, Panginoon, ay gagamitin namin, Panginoon, para sa inyong kapurian at para sa inyong ikaluluwalhati, Panginoon. Kayo ang siyang maghari, madakila at maitaas sa buhay ng bawat isa, Panginoon. At muli, ibinabalik po namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng bugtong na anak na si Jesus. Amen. Good night pa sa ating lahat and God bless. Bye-bye!